Gandang hapon po sa inyong lahat. Pati sa mga nasa taas. I hope naririnig niyo po ako dito. In behalf of the couple, we'd like to thank you for coming. Kahit na working day. No. Monday. Now, pinapangako namin sa inyo na matutuwa kayo, umatin kayo dito ngayon. Dahil may baon akong wisdom para sa inyong lahat. Kaya pag uwi ninyo, you will be thankful that you understand yung totoong meaning ng marriage. So before ko pataasin yung mga kilay ninyo sa mga susunod kong sasabihin, I want to do a survey. Gusto ko makita yung mga kamay na naniniwala sa perfect marriage. Uy, 4, 5, 6. Sa taas, meron? Uy, ang dami ha. Very good. Sa dinami-dami ng mga weddings ko, bihira yung nagtataas ng maraming kamay. Oo, kahapon, isa lang eh. Babae pa. Okay. I-validate ko yung pagkakaintindi ninyo sa perfect marriage. The word perfect, kasi ang dami nga hindi naniniwala, no? Walang forever daw. Sasabihin nila, oh, hindi rin magkakasundo yan. Marriage has a lot of troubles or challenges. I-define natin yung challenges. But first, let's define the word perfect. Perfect means alignment. No? It's from the word alignment. Years back, para maintindihan natin yung isang word, we have to check the etymology. No? That even Socrates said, wisdom is the beginning of definition of terms. I-define mo yung terms, you will understand the word, what it means. Pati yung statement, the word, pag ginamit yung particular word, you will understand by defining the word itself, ano meaning talaga. So, during the time of Renaissance siguro, or the time na gumagawa ng measurement sa mga tao, when scientists discovered the measurement, inch, centimeter, kilo, etc. When they discovered that, every time they make a product, merong design. So for example, furniture, may drawing muna yan, may design yan. Pag wala, ano itsura noon, di ba? So, sinusunod nila yung design. Galing dito, idea, then drawing nila. So, may measurements. Then, pag nasunod yung measurements, they call the product perfect. No? Kahit tayo naman, we can create our own product, di ba? And we can call it perfect. Kahit naman sa bahay, no? There will be a point na pag nakita mo yung portrait mo sa wall, gitnang-gitna, oh, that's perfect. Di ba? Now, let's go to the word marriage. Marriage is from the word gem, which means a precious stone. So all of us are gems to God. Walang special, lahat special. Walang favoritism, lahat favorite. And the both of you, bawat nag-aasawa daw na male and female, they are also precious stones. Kaya sabi ni Jesus Christ, pag nagsama yung dalawang yan, they will become one body. Paano ba kasi pinag-iisa yung precious stones? Just think about the silver, think about the gold, think about the diamond. Paano sila pinag-iisa? Dinadaan sa pressure, sa init. Yun yung mga challenges na sinasabi nyo. Yung init, pressure, yung mga stress ka. That's part of the process. Kaya dapat habang nagtatagal kayo, nawawala na yung mga pangit na ugali. Nawawala na yung pagkamaldita. Nawawala na yung mga bisyo. Diba? Pupuntahan ko yung bisyo later on. So the moment na natatanggal na yung mga water, dirt elements sa precious stones na pinag-iisa, nagiging valuable. Diba? Tumataas yung value ng bato, ng precious stone. Kaya the more na nagtatagal dapat pagsasama ng mag-asawa, the more na nagiging valuable kayong dalawa. Yung bang hindi kayo kayang banggain ng sinuman, hindi kayo kayang siraan, no? Na kahit tuksuin ka, nako, I will not do this to my wife. Diba? Go away. Sasabihin mo doon sa chicks na may crush sa'yo. Diba? Ganun din sa'yo. Hindi nyo kayang banggain. Ito, wedding ring, oh. Kaya hindi dapat nuhubad yan, eh. That's a physical evidence that somebody owns you already. Okay? So, precious stone, valuable. Dapat darating kayo sa point na one day, makita ninyo na parehong-pareho na kayo ng iniisip. Parehong-pareho kayo ng diskarte. Parehong-pareho kayo ng pagiging wais sa buhay.
Ako dati kayo sa point na ganun. No? Na pag in-invite kayo halimbawa sa isang event, nauna yung isa wala pa. Ay, parang ako rin yan. Ang nalalaman ng asawa ko ay nalalaman ko din. Parang ako din yan. Ganun dapat, umabot kayo sa point na ganun. Hindi yung, teka muna, hindi kayang gawin ng asawa ko to. Teka muna, hindi bagay asawa ko dyan. Dapat walang ganun. At para wala kang excuse, ang sabi ng Diyos, yung word na husband is from the word house bond. The one who binds the house together. Ikaw yung magbibig kiss ng lahat ng miyembro ng pamilya na walang maliligaw ng landas. Ikaw yun, husband. Yung father, ano meaning? Provider, sustainer, cultivator. Which means, pag merong hindi nag-grow sa miyembro ng pamilya mo, ikaw mismo ang cultivator. Kung ano yung gusto mong makita sa wife mo, ikaw yun. Gusto mo siyang maging magaling magluto, pasok mo sa culinary school. Gusto mo matutong mag-English, pasok mo sa language school. Mamumuhunan ka. Cultivator. Walang excuse sa Diyos. Hindi ka pwede mag-excuse later on, Lord, mali itong pinakasalan ko ikaw pumili niyan, pinilit ka ba? Di ba? Didiktahan ka ba ng magulang mo? Hindi naman Ikaw pumili niyan Wala kang excuse. Hindi pwede sabihin later on, mali itong taong to. Hindi. You are. You have the responsibility to cultivate your family members, your wife, your children. Kaya wala kang excuse. Okay? So, Article 1. Marriage. Sabi ng Article 1 sa Family Code, sa mga nag-aral ng law, ang marriage daw ay special contract. Bakit special? Kasi may ordinary. Ano yung ordinary? Ito yung kontrata na pwede ka magpasok ng terms and conditions mo. Ayun ang magsisilbing batas sa inyong dalawa. Civil contract lang yun. Pero yung marriage daw is special contract. Which means, hindi ka na pwede magpasok ng terms and conditions mo. Batas na yung masusunod. Nauna na yung batas bago pa kayo nagpakasal nandun na. Nandun na yung family code. Yung pagre-reklamo mo sa asawa mo na paano ko siya mamahalin? Hindi naman niya ako nirespeto. Hindi ka na entitled doon, sir, ma'am. Punta ka sa Congress habang dinideliberate ang batas, doon ka mag-complain. At the moment na naisulat na yan, wala ka ng choice, kundi sumunod lang. Hindi rin pwede mag-i-excuse, paano ko siya mamahalin? Hindi niya ako nirespeto. Wala ka ng right doon. Yung obligation mo is just to comply. Do it. Kaya kung stressful pa rin ang marriage nyo ngayon sa mga naunang nagpakasal, baka meron kang hindi sinusunod na batas. Ganun lang po yun. Now, ang difference natin bilang human being, as human beings, we are subject to natural law. Natural law. Gawa tayo ng Diyos. Gawa ng Diyos lahat ito. Ang nasusunod daw, according to Galileo Galilei, humans are subject to natural law. Kaya kung gusto mong umayos ang buhay ninyo, sundin mo yung natural law without complaint. Kaya pag dinidisrespect mo ang husband mo, talagang hindi niya magugustuhan yun. Yung iinsultuhin mo, yung husband mo. Masasabihan mo pa, mas malaki nga kita ko sa iyo. Naku, magagano yung husband niyo, Mrs. Insulto yan. You are violating natural law. At ang effects niyan, lifetime, yun ang difference. Lifetime yan. Hanggat tumanda, hanggat maging senior citizen kayo, hanggat di mo binabawi yun, ramdam ng asawa mo yun. Pagdating sa babae, ganun din. If you fail to love your wife, mararanasan din niya. Yung bang mas inuuna mo yung mga bisyo mo kaysa sa wife mo. Balang araw, isusumbat niya yan. Bakit? Hindi na-address. Kaya huwag kayong matakot sabihin sa asawa niyo, yung concerns ninyo. Alam mo, hindi ko nagustuhan yung sinabi mo. Alam mo, hindi ko nagustuhan yung pagbabali, wala mo sa akin. Nagdesisyon ka mag-isa. May asawa ba ako? Ganun. Isang desisyon. Because tatlong bahagi ng katawan natin ang dapat maging isa. Ano yun? Physical, psychological, spiritual. According to Abraham Maslow. Scientist. Tatlong bahagi. Physical. Alam nyo, sa mga wedding anniversary na kinakasal ko, yung 50 golden years, napapansin mo, nagiging magkamukha sila para silang kambal. Oo, yun pala yung misteryo ng pag-iisang katawan. Na even yung physical characteristics nyo, nagiging isa. Psychological, yun ang sinabi ko kanina, maging isa sa lahat ng desisyon.
Wag uunahan o isusurpresa ang wife. Pero alam ko naman surprise ito. Iba naman yun, ha? Exemption. Exemption. After this, wala nang surprise, ha? Okay? Isa yun ang desisyon, pinag-uusapan. Pero nilinaw ng Diyos yan. The man, the husband, is the ruler. Genesis chapter 3, verse 17. Ang epekto ng pag-aasawa mo ay ganito, 4 na bagay. Sabi niya, mahihirapan ka sa panganganak. Sa panganganak talagang maraming side effects. Pangatlo, you will desire for your husband all the time. Lagi mo siyang nanaisip sa tabi mo, hahanapin mo all the time. Nag-asawa ka eh. Pang-apat, he will rule over you. Kaya hindi po pwede yung dalawa kayong ruler sa bahay. Ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang ulo. Ha? Ano na itsura no pag dalawa yung ulo ng isang katawa? Monster ang tawag doon. Ha? Nais ng Diyos yan. God is a very organized God. Okay? So, the decision to make is on your side all the time. Basta konsultahin mo. Ha? Your queen. Konsultahin. I believe in the power of the woman. They're very smart. Ginawa sila ng Diyos na very smart. Nilatang kababaihan. Kaya lang, don't bring equality to your marriage. Kasi inayos na ng Diyos yan para di kayo magsabong araw-araw. Let your husband rule. Pero maraming husband hindi nagro-rule. Hindi nagtitake the lead. Ha? Inaasahan yung wife na mag-take the lead. Naku. Pag yan nag-take over, powerful din yan. They have the power to be president, to be leader, to be congressman, to be senator. Oh. Pero pag na-maintain yan, maliliit ka sa sarili mo. You will never like it. Bakit? Kasi hindi nasusunod yung standards ng marriage, yung design ng marriage, hindi nasusunod. Kaya magmamalfunction talaga ang relationship nyo pag hindi nasunod ang design. Okay? Dami pwedeng pag-usapan sa marriage. Pinag-aralan ko eh. Pero kulang oras natin. I've encountered a lot of difficult and problematic marriages for the last 30 years. Ang taas ng cases sa korte. Sabi ko, hanggang dito na lang ba tayo? Wala na ba solusyon talaga? Pag ayaw na, ayaw na. Yung pala, maraming ignorant sa atin. No? 2018, sinurvey tayo. Third, most ignorant country. Dami natin di alam. Kaya sinerch ko eh. Andun na pala yung solusyon. Sabi ni Einstein, no? Pag ang problema ay created within the level of our understanding, wala dyan yung solusyon. Nandun beyond the understanding of man. And nandun pala sa Bible. Iba tayo mag-isip. Iba rin lalo ang Diyos mag-isip. Yung wisdom of God is very high. It will give us peace pag sumunod tayo. Hindi lang peace. Peace of mind. May katumbas na blessing. Pinag-aralan sa Amerika, pag tama ang ginagawa ng mag-asawa, umuulad ang buhay. Lumalago ang buhay. Economically, lumalago. Bakit? Kasi pareho naghuhulong sa basket. O, pag may naging selfish doon, ay matagal. Matagal lalago ang buhay ng mag-asawa. What else? Humahaba ang buhay ng mga may asawa kaysa sa single. Kaya para humaba ang buhay yung dalawa, because the goal is, kasama kang tumanda, alisin mo na yung sigarilyo. Alisin mo na yung pag-inom. Wala na pang bababae because bawal na sa Article 1 ng marriage, ng family code. Because sabi doon, not subject to stipulations. Marriage, not subject to your terms and conditions. Kaya yung mga bisyo na yan, terms and conditions eh. Bawal lang ipasok sa marriage yan. Iiwanan mo na talaga yan. Kasi ang bisyo ay pagpapasaya sa sarili. Pag pumasok ka sa marriage, sino na papasayain mo? Sino na? Jeff. Siya. Very good. Pag pumasok ka sa marriage, sino na pasasayin mo? Siya. Kaya if you are both supplying that needs, walang division, walang makikreate na division between the two of you because each party is supplying the needs of each other. Kung di nyo pa na-try yan, try nyo gawin pag-uwi nyo. So now you understand the word perfect marriage? Naintindihan nyo na po. A perfect marriage, therefore, is a relationship of a man and a woman na walang ibang ginawa kundi sumunod lang sa standards or design ng marriage. Walang porke-porke. Walang kondisyon. Susunod lang. Ganun po ang perfect marriage.
I think nasabi ko na 80%. Kung gusto nyo pang mas marami kayo malaman tungkol sa marriage, message nyo kami sa Facebook. Ha? Okay, congratulations to the both of you. Pero may request lang ako, please. Meron kaming DCIDP Palad ng Diyos Foundation. Ang ginagawa po namin, pupuntahan namin yung mga mahirap na lugar, tinuturuan namin yung mga bata, sineseminar namin paano makaalpas sa kahirapan. No? Kaya hindi pwede manonood lang tayo eh. We have to do something about that. Education, tamang education, binibigyan namin sa kanila. To believe in themselves and what they can do the moment they grow up after studying hard. So, may feeding program po yung pagkatapos, kailangan po magtuloy-tuloy yung advocacy dito. Hinihingi po namin inyong tulong. Pag ikot po ng basket, whatever amount you can give, ayon sa inyong puso, please, para lang po matuloy-tuloy ang aming program. Mabawasan ang ating poverty level. Congratulations again to the both of you. Maraming po salamat. We will now proceed to the